From time to time, you have to change it up para hindi mabasa at mabigla na lang din ang makakalaban mo. Pero dito na muna tayo pupunta sa lungga kung saan ito ay pinili ng Cara House Esports. And hirap mag-castbes. Ang bako ng luto dito sa bahay. Sana ay nakakain na rin ang mga viewers natin dyan. Kasi hindi pa. Okay lang yan. 3 days na hindi kumakain. Ah, talaga? CFS eh. Last week pa eh. 3 weeks ago pa, huling kain ko nung Apex series pa. Nung spring pa. Actually, huling kain ko nung CFS 2023 pa. Hindi ako kakain hanggang di na nanalo ang PM. Sige. Wala nang gym-gym, no? Oo. Ito na talaga. Pero Kimbo Bratuki already good on the hold na pinapakita ka ng CRH. There's a reason why they picked this map. And as expected, dito sa mga first few rounds natin makikita yung aggressiveness ng parehas na team, yung paglalabanan, yung pag-assert ng dominance mula sa kanila and gaining those point advantages. Mas magiging careful sila dun sa latter part ng rounds. But the first round na makikita natin dito ay mapupunta nga sa side ng CRH. Ganun ka-fast. Napakabilis lang, napakainit lang. Pero dito ngayon sa CRH, paano nila ito ipagpapatuloy? Ang pumili nung side is actually Evil Power. So syempre, if ever they're gonna pick this, alam nila kung paano ba talaga patutumbahin ang CRH dito. But for CRH, once again, they picked this map. So they're ready kung ano bang side talaga yung mapunta sa kanila. Pero good opening already sa side nga ng CRH na talaga nakakuha sila ng puntos for them to have the score to lean on sa mga susunod nga nilang mga mapa, susunod nilang mga rounds ngayon rather. But on to Mino, hopefully makabawi na siya kasi dito lang sa may events, tropa, nagbabantay yung isa. Nakataligid pa siya so far. Okay, tinitignan na yung mga kalaban. Paunahan naka-headshot mga tropa pero so far, laging successful yung GR side dito sa paghahawak ng angulo na to. At yun na nga, stats don't lie. Pinusuan ni Lucas tong area na to. Wala akong pake kahit may flash ka, tol. Alam niya na eh kung saan dadaan, di ba? It takes just a few pre-fire and pray for success. Sawa mo ng onting dasal. May iisa pa oh. Isa pa. Yun na nga, si Mino. Nakapatay ng isa. Lucas, press F to pay respects. Rip muna sa'yo, tropa. Dola! Ang ganda ng angle nila. Huling-huli na yung rotation. Di nila napansin na nag-push bigla yung mga players ng CRH dito. Instead, isa-isa silang naubos dahil sa slow take nila. At Shady, mababalikan kahit papano. But they know the positioning of the last remaining player mula sa EP side. 3v1 to, Bessie. Pero yun nga, kaya pa ba ni YH to? Kung nagpa-pop off siya yesterday, let's see if ever makikita ba natin siya ngayon. YH kabawi pa ng isa, rinig na rinig kita. Sabi niya, Rambo, hinahanap niya mga tropa. Yung C4 ng jumper, yun nga ang problema na timingan siya ni tropang Dola. 2-0 already, Cara House, mapawi pa para mag-game number 3 tayo mamaya. A good split decision mula sa CRH to really push B to take control of the control room as well. And when it comes to vents, hindi na rin sinundan ni Mino, hindi na nila pinasok ito. Talagang kinlear out lang nila. The sniper position mula kay Rambo proving really deadly sa kamay ng Evo Power. Wala pang nakikipaglaban dito dahil nag-aantay lang sila sa missile. On the other hand, Lucas already flashed out. Sinubukan niya pero nga lang hindi enough yung damage. YH 2 HP remaining para sa kanya. Nades, smokes, lahat na ibabato niya dito para matulungan yung ibang miyembro ng team. Napakadaming nade bombarding the players nga ng CRH dun lang sa may taas though. But first and say para nila makukuha to, YH gonna plant that C4 already. YH is like what you've said, kailangan niya makabawi dito. Kailangan niya mag-antay actually, kailangan niya magtago for them na mas malakas pa yung kanilang puwersa if ever papasok na yung mga kalaban nila. Pero YH siya ang alay with a spray. Will catch one. Pero that is the flash already. Not gonna catch anyone right now. Pero dun lang din talaga sa may baba ng stairs. Nandun siya! Nauna si First dun sa kanya. Shady, mag-isa. Kinuha ni Zay. 2-1 already. Kumakambak ang Evil Power paunti-unti. Successful round take mula sa kanila. Able to clear out kahit nalugi sila doon sa mga first picks coming in from CRH's side. Pero once na ma-clear out nga nila dito yung missile, was a done deal para sa setup ng post-plant position mula sa Evo Power.
Ngayon, lilipat naman sila sa B-side. Dalawa lang ang nag-hold niyan. Yung isa naman ay nagbabantay sa mid-doors. But Dola has good positioning here if ever may mag-swap out. Sa side ngayon ni Rambo, at least itong pick-off na to, it's good for them though. Pero ang problema talagang nai-equalize talaga ng EP to. YZK and Mino with 1 kill each. Pero ito rin po siya ginagawa nga talaga ni YZK. Just ko ng kapita sa pang onto a 2v2. Lucas is low. Kimbom getting flash as well. Pero paano bang rotation gagawin nga nila? And that is me. They're gonna plant at C4 already. Yung mga players nga ng CRH talagang handang-handa na. Spray and pray. Kimbo with a rip possession. But Mino with a spray. Not gonna transfer it to someone. But Lucas. They fall down. About the angle here. Inantay natin, inabangan, at syempre ganun din ang ginawa ng EP. Lalo na sa pwesto ng pagkakaplant. It was a very open plant for them to take and really good on the angle. 2-2 at ganun nabawi ng EP yung round advantage sana ng CRH. Pero babawi daw ang CRH dito as Mino is already shut down. Rush papuntang B. Yan ang ginagawa ngayon ng EP. Mas komportable ba sila? Yan ang tanong. YZK low na. And the 3v2 make it a 2v2 dahil mawawala din si Shady dito. Kimbom na lang ang natitira para sa dalawang miyembro. Yung C4 na drop pa. Labanan na lang daw nila si Kimbom. Re-smoke para lang wala siyang makita. Oh! Pero alam na ng EP kung nasan siya. 3-2 already. 2 straight rounds sa ginawa nga ng mga kalaban nila. Pero 3 naman ang sagot nila. Ito na ba ang pagbago ng EP? Makukuha na ba yung momentum na pinakakailangan nila? Kasi CRH mukhang nawawala ata yung momentum niya in terms of damage with that wala ata kahit isa. Sa totoo lang, si Rambo talaga. Napakasakit. Napakakatay ng mga shots niya. Nakakapatay talaga siya ng isa-isa. I mean, it's always Rambo. Their first sniper here. Para sa side ng CRH, who have been very much doing good jobs from the games that we've watched mula sa side ng CRH. Wala pang napipitas pero si Dola na pre-fire dito. Sobrang sakit ng damage. 17 HP remaining on to him. Isang nade, kaya siyang i-clear out. It's not yet over though. The players of EP is on the hunt. They really want to capture B or probably A, pero napakahirap nga ng A kasi mas maganda yung position dito ng CRH. Pero meron sila makikita. Si Shady on will catch 3! Lahat nung nakita niya, one tap! Headshot na! Ilan ba yung damage niya? Okay, may buhay pa siya. Doon sumasagot pa. The equalizer is here already. Nilabas yung pistol mga tropa, yung AK na talaga, pero first ngayon na talaga makakaisa. Let's see if ever mababawi ba ni First to on 1v4. Nagtatago na yung iba. Pero ito na nga yung pangliba. Si Shady, oh Diyos ko, talagang lumilikod na together with Kimbom. Grabe naman si First, isa-isa. Pero sabi ni Kimbom, tama na. Kawawa naman yung mga kakampi ko na patay ng isa-isa. Distraction lang kasi yun para sa mga players na nagpa-flank. And this kill mula kay Shady literally made the round possible. Entryhan sana nila, pero kung headshot agad matatanggap mo, mabubura ka talaga sa mapa. A lot of damage been received mula kay Nino dito. A good shot again mula kay Rambo. He's on fire so far. Hindi nga sinasabi nga natin, di ba, ang hirap tapatan nga talaga ni Rambo kasi alam niya kung saan talaga siya tututok ngayon at talaga nakukuha nga niya yung mga hits na yun. Mino is low. YH as well. On a 4 versus 5, sama-sama lang sila with a boost. Rambo, may sisilip ba dyan? Good ba yung read niya? Pero wala naman ata talaga pupunta dyan. Pero in terms of map awareness, at least ready na sila. Actually, number 1 na pwede natin talaga i-comment nga dito sa CRH is yung mga positioning nila. Talagang ang bilis eh. I mean, they know where to peak talaga eh. They know where to peak. They know who to pick as well. And dun sa mga picks na ginagawa nila, at least si First pa yung nakuha ng CRH na ngayon. Tsaka napakalaking bagay din nung mga sniper positioning dito, especially mula kay Rambo. Dahil once na makakuha ka ng stronghold, strong front dito sa AWM setup mo, medyo nakakailang para sa opposing team kung paano ka tatapatan. And this time, he repositioned himself up above sa vents na nakikita natin ngayon.
Hindi expected ata to ng EP dahil hindi pa siya pumosisyon dito. It might be a late lurk kung sakaling pasukin nila itong B-side, pero walang problema. Dola ang bahala. Shady nag-aabang na. Rambo on position. Hindi nga lang tumama yung shot. And instead, we are left into a 3v2. Make it a 2v2 dahil itong AWM, umaariba pa. Dola, very low on the HP. Pero yung tag, pagdating kay YZK, also very deadly. Dahil sa deadly thinking at talaga ginagawa niya 25 seconds in mga tropa. Let's see if ever talaga makukuha ba ng CRH itong retake na inaantay nila. Pero yung C4 nandyan na. Well, CRH nag-aantay lang naman talaga sila dun sa plant potential nga na ginagawa nga ng EP, which is ito ginagawa na nga ni Mino. Pero yung reposition nga dito sa side nga ng EP, they need to pull this off smoothly. Halos pantay lang din talaga sila. In terms of HP, si YZK talaga ang pinakadelikado ngayon. 30 seconds in, doon tatamaan nga talaga dito paunti-unti. Pero he's trying to wrap around his opponents already, one by one. 20 seconds in, Mino swing out already. He sees Dola. 4-3 already. Sobrang dikit ng laban nila doon sa mapang pinili ng kalaban nila. Ganda ng hold ng post plant. Once na mabigay mo yung round o kaya yung space para sa side ng AP, napaka-deadly nung post-plant position nila dito. It seems to be unstoppable at that point. But when CRH gets those initial pick-offs, dito sila nahihirapan. Walang tumapat nag-contest kay YZK. Pagdating sa vents, he's already creeped up. And kapag may tumalon para sumilip, baka mamatay. Lucas already spotting him out here. Throws in the nade sa parehas na angulo. Onting bawas lamang para kay YZK but not onto Rambo. Sila pwede sumilip ngayon. It's all up to mid. Takes na talaga nagagawin nga nila. Spray and pray. Shady tagging YZK ngayon. Pero Rambo, nag-reposition siya. Kanina, nasa A, medyo makulit siya. Ngayon, lumipat na siya. But at least, itong mga decision making nga nila talagang sobrang smooth nga para sa kanila. Not gonna catch anyone right now with the nade already, but they know who to pick, and that is Mino. With that aggression, with that nade, tinatry sana ni Mino na papatay sana doon sa may kanan, pero wala talagang tao doon eh. At nagulot na lang siya ng pera pa ng tao sa may kaliwa niya. Hindi lang isa, kundi dalawa. Nilalabanan nila yung pinapakitang pre-fire aggression dito mula sa EP side. First had to reposition himself here dahil nandito yung C4 and tinatawag niya na yung mga tropa niya. Mag-rotate na kayo habang may oras pa dahil 53 seconds remaining para sa kanila. Ito na naman ang Three Musketeers. Kanina natalo sila dito ni Shady in a triple kill. Magiging posible ba? Dola is already waiting on the angle. First down para sa kanya. Pangalawa, hindi na aabot pero the damage has been done. It's a lot of damage. 3 versus 3. All these players are low. Pero yun nga lang, Shady talaga makapatas ng isa. YH yung first, isa piso, yung isa, dos. Oh my God, nagiging winnable pa. Pero sabi ni Shady, hindi na. First, 1 HP na lang to. Kumbaga, 1 bullet na lang siya. Yung C4 nasa kanya pa. Ang problema, naka-om siya. So, ito na, yung lakas ng undercut ni First. Galit na galit na. Nakakita na tayo ng mga 1v3 mula sa kanya na home din yung gamit niya. So, it's not impossible. But with this HP, I don't think we've ever seen that. Inunahan niya na yung mga players dito. Kimbo, ang first contact. And that's the kill they're looking for. Successful retake mula sa dalawang players. 4-4 already. At ito yung maganda, di ba? I mean, of course, ito yung mapa nga pinili ng CRH. But EP, just... Ang gusto lang nila medyo... medyo... layuan yung score nila pagdating nila sa CRH. Kasi, at the end of the day, ito yung pinili nilang side, though. Pero, 4-4, sobrang dikit nga rin talaga. But nakasalali ngayon sa CRH kung talaga magiging 5-4 to para sa kanila. Para mas madali yung game nila mamaya for us to see Mexico. Pakita na ba natin yung Mexico? Nag-Mexico na ba tayo ngayon? One time. Hindi ngayong araw, pero the past weeks, isang beses, the past days rather, isang beses lang natin nakita yan. Ito na naman, Vince na naman, dalawa to! Pam! YZK na manalo. Statistically, nasa GR side kapag nakakuha ka ng early positioning doon sa vents. Pero kung dalawa makakatapat mo at may trade na kasama, di nila ina-expect masyado yon. Rambo, yung posisyon niya, napaka-rat play kung sakali man. Hinarap niya pa. Pero harap-harapan na pistulan laban sa AK. YZK ang magwawagi.
Walang malakas sa dalawa, walang malakas sa tatlo, pero yung push ngayon ng mga players nga ng EP nandito na. Zay makakapatas pa ng isa, pero YZK pinusuan ng Vince. Si Shady makukuha, pero si Dola medyo malayo pa, tatlo pa katapat niya, pero Dola nagpupush na. At yun na nga, Diyos ko, na-nade niya yung isa, pero Dola super low on HP, pero nililikuran na mga tol. At yun na nga, first, we'll get Dola. Swap sides na, second half na, Evil Power, may lamang na isa. 5-4 para sa kanilang BL side Uy, dito. pahingay naman yan. Sarap ng kain ng mga tropa natin from Vasco Makdo. na nag-aantay para sa susunod nilang laban. But this is now the GR side mula sa Evolution Power. Let's see. Is this gonna be the same thing ba na pwedeng gawin ng mga kalaban ngayon, or probably talagang babawiin pa ng CRH to? Sarap nung kain ng ano? Ng Vasco, man. Nakakaingit no? Na-all, no? Na-all talaga. Pero dito Order tayo talaga ngayon. mamaya. Mas importante to. At syempre, dito nakasalalay ang puntos ng CRH pagdating sa standings natin ngayon. Dola successfully taking down one player. Kembom, on the other hand, meron din siyang naspatan. Pero si YZK mag-reposition muna dito. Mino will fall down ngayon at good opening for the side of CRH for them to pull the strat off para nga makapasok sila. On the side ngayon ng EP, yes lamang sila pero napakadali ng habulin ng CRH yan if ever. Pero pagdating naman dito sa CRH, knowing them, mamaya pa to. Kaya kung ako sa inyo, kumain na kayo. Makakapagluto pa kayo ng pancit canton sa round na to, guys. Oo. Kung wala kayong pancit canton, bumuli muna kayo. Oh, may time pa. Pagbalik nyo, hindi pa tapos to. Pero yun na nga, pagpasok pa nga sila, 1-to-1 trade. Zay will catch one. 3 versus 3. YZK with a reposition already will catch one. Pero yung pangalawa, nasamba. At yun na nga, ubos na. Huli sa akto. Kita, caught in the act. Lahat ng butas na pinasok nila, may nakatapat sila doon. At syempre, kung ikaw yung nasa GR side, your job is to really defend the bomb site as is. And for CRH, they have to play out a certain strat para lang ma-flush out itong mga kalaban nila. Lalo na wala atang nagpapahuli sa mga first pick-off dito so far. Pero tingnan natin kung magagawa din ba ni EP yung pag-pick na ginagawa ni Rambo kanina. Kati niya no? Pagdating sa mga sniper position niya Let's see kung kaya rin bang gawin yon. Syempre ni First. Lucas, just close the doors. Drop pa yung C4 dito. Nag-aambahan lang kung saan nga ba posible magkaroon ng space. Pero saan ka maghahanap ng space? Kung si Shady nabura sa kamay ni YH. Low na rin dito si Rambo. Rambo getting tagged ngayon pero matinding depensa actually ng CRH not letting them na makapasok nga sa loob ng isang site at pagkantang pangitain na nga to. Yung hold, yung anchor, yung delay na ginagawa nga dito ng EP. Talaga nahihirapan talaga dito ang CRH pero it's all up to one. YH lang ang mag-isa mga tropa. Pagka-swing niya may nakitang isa pero tingnan natin kung kaya pa ba. Lahat sila flash, wala sila makita dito kahit isa. Magsiswing pa si YH. Yung disiplina tropa, ano ba ang gagawin mo? Magtatago na lang daw siya. Si Lucas pwede makita pero si Kimbom dumediretso na. Pero si Zay on to the rescue. Let's see if ever kaya pa ba. Patience play mga tropa. YH nakasalalay nga sa inyo. Pero yung Nathan dyan na walang tao dyan pero off angle lang para kay YH. Tatlo pang nakuha niya. Ang natitira, sobrang baba pa ng HP. 20 HP remaining on to him. Alam niya na si YH ay nag-aabang pa doon and YZK to catch him on the cross as well. EP successfully taking another round here. At syempre, papalapit ng papalapit sa match point na gusto nilang makuha dito. Habang ang CRH naman, it's much more faster take in space pagdating
sa papuntang B site. A site din, tinusubukan nilang bilisan dito. Shady, makakaisa pero sagot din mula kay Mino. A good trade mula sa CRH and Rambo to get a kill even kahit may talon-talon pa. Dola, makakahanap pa ng isa. Kumbaga, pasok na lang tayo sa site at labanan natin sila. Lahat sila dire-diretso na. Zane lang ang mag-isa mga tropa. 1v4 already pero Dola, patatahimiking ka na. Kanina nagwawala kayo. Pero yun yung ginagawa ng CRH, di ba? Yung mga sudden aggression nila, just trying to catch these players off guard. Pero look at that off angle man. Nag-iingay lang si Zay para magkaroon ng opening si YH. Really typical na strat play talaga. Lalo na pag nasa GR side tayo. First, misses the shot. Pagdating sa doors na yan. And instead allows at least some of the players na magkaroon ng space makatawid. CRH though, double trouble pagdating sa vents. Si Zay ang makikita nila dito kung sakali man. Tatlo pa nga sila. Setup ng flash para lang ma-clear out. O to the left, nag-aantay na si Zay. They were able to clear that out perfectly as well. The damage is there. Pero nga lang, sasama si YH sa hookah. Yung hold niya kanina, hindi niya mauulit ngayon. Pero yung mga ginagawa nga dito ng mga players nga na series, pinapahirapan nila kasi nga labang pa sila. Grabe naman si First. Talagang hindi one tap eh. Sumabog yung mukha ni Kimbom dito. 3 vs 4, panong retake na yung gagawin ngayon. 37 seconds nga natitira, kakaplat lang ng C4 ngayon. Pero on to the side ngayon ng EP, it's just a utility play din talaga na pinapalakas nga nila. First, from up top, Zeke can catch one. Pero yung mga players dito ng series talagang lahat sila talagang kalmado lang, nagbabantay lang. Pero napakadaming utilities ngayon na lumilipad ngayon. Mino will catch one pero magpapakamatay na din siya. Tama na daw, ayaw na niya kasi ang sakit-sakit na pero bumabawi pa ata ngayon. First ang mag-isa pero that is actually an unfortunate round for the side of EP. We might be seeing more of a fast take kung yun yung nag-work para sa side ng CRH. Pero siya ang first contact at si Rambo ang makakapitas para sa kanya. It's Shady. Trying din silang makaamba pagdating dito sa double wooden doors. Si Mino ang nag-aantay dyan. There's no snipers here any longer. Kaya naman, ratrata na to. Ratrata na nga talaga, Bessie. Ipapakita nila kung sino ba si Rambo. Sa mga movies kasi, si Rambo, talagang siya yung may hawak na Gatling gun, machine gun, ganun, di ba? Kaya nga Rambo eh. Kaya nga meron tayong tinatawag na Rambo gun eh. Pero dito, sniper siya. Oo nga eh. Character development, Bessie. Shoutouts nga pala kay Mr. Louie Sebastian na nanonood ngayon. Ever since on day 1. Parating nanonood yan. Salamat sa suporta. Ngayon, na 5v4 ang scenario ng mabilisang take or yung kaninang fast push ng CRH. Mukhang mag-iiba muna ang pacing. Gusto nilang biglain yung 4 na natitirang players from EP. Paano yung bigla, Bes? Yun talaga. Grabe naman pati mga viewers na bigla. Pero paano nila gagawin to? Yung mga names di pa tumatama para sa kanila. Pero the more na names na binabato nga ng EP, the more na location na nakita ngayon ng CRH. Kung alam nila kung saan sila sa silip ngayon. Pero Shady, with a flick, with a kill, YZK will fall down. 3 vs 4. Lamang pa rin ng CRH in terms of head count. EP, nauubusan ata sila ng pasensya. 3v5 to. And syempre, setups coming in left and right. 30 seconds remaining para maplanta ang bomba. Nakatawid pa sila sa kamay ni YH. Mukhang hindi. Double kill para sa kanila. Kaso, masastuck tayo sa 2v1 scenario. Kailangan mo magplant ng bomba. Yan exactly ang gagawin ni Shady ngayon. Ang kaso nga lang, dalawa makakatapat niya dito. Kung kaya niya makuha muli yung mga headshots kanina, magiging posible pa. Pero for now, it's not gonna happen. And EP, mapupunta sa 8. Ay, nako. 6 to 8 already yung mga players nga ng EP. Sa totoo lang, that is a 3v5. Pero EP pa rin talaga nakakuha. It's all up to the multi-kills talaga nahuhuli nila yung CRH off guard. Makukuha nga sana nila yung C4 pero it's just ready nga yung EP dito. Pero pagdating naman dito sa round na to mga tol, ang CRH mo nga naghahanap na naman sila ng pwesto. They're really trying to be aggressive na naman ngayon para makapitas nga sila ng isa. Pero ang problema, sino ba makakatapat nila? Oh, no. Si YZK! Hindi alam ni Rambo! Oh no! At yun na nga! Pero si Mino pa makakakuha.
It's a matter of kung kaya bang mag-connect ng one shot na yun papunta dun sa player na nag-aantay. Unfortunately, that's not the case. Shady, Dola, mayroong makakatapat. Harap-harapan na tinitibag ng EP itong mga players ng CRH for now. It's a 5v3 scenario. Si Shady makakapitas ng isa kahit papano pero low siya on the HP. Ano ang susunod ngayon sa side nga ng CRH? I mean, at the end of the day, pasok ko naman sila to. Pero syempre, mas maganda kung natalo nila yung EP. Kasi, uy, grabe naman yung flick niyo yun kay Zay. Ano ng bala? Uy, nung ngayon, one tap pa. A real unfortunate times nga talaga na hindi mo nakukuha yun. Pero grabe naman talaga, trigger discipline. Pero sabi ni YZK, makukuha na niya. Kimbom na lang ang mag-isa mga tropa. 4 vs 1. Kimbom out of the open. Swing out with a kill. 1v3. Retake is now on. Pero yung C4 nasa opposite side pa ng mapa. 6-9 mga tropa. Nice one talaga. Pero pagdating nga dito si CRH, just ko, 3 rounds sunod-sunod. Pero sabi ng EP, tama na. Last game na. Kasi si Louie, uuwi na. Sakit ng mga trades ng EP dito right now. And they're managing to pull off kills that supposedly for CRH may space na sila. In the end, itong hold para sa GR side. Ito yung kalamangan kapag kahit yung pumili ng mapa ay kalaban mo. Makakapili ka kung anong first side mo. And allowing them to at least get a lot of points din pagdating doon sa BL side nila kanina. When it comes to this defense, it's a little tougher for CRH to take. Pagdating dito, at siko paano nila mapipigilan to. Yung mga players ng EP, lahat sila kalmado lang, lahat sila nag-aantay lang. Yung CRH, at least sila, they know what to do, they know what to expect, and they know yung mga possibilities na pwedeng gawin ng mga kalaban nila. EP pushing in. They need to outmaneuver CRH ngayon, but I think it's gonna be EP nading onto these players. Walang nakatamaan kahit isa, pero may smoke pa dyan. Rambo, nangunguna siya. Pero ito na ba yung katapusan? Pero tignan natin kung ito na nga talaga, kasi nga si Lucas ngayon natatamaan ng isa. First na daplisan yung mga players, yung mga kalaban niya. Pero ito na, Rambo is low as well. Pero tamang tap lang din talaga. Pre-fire sinasabi nila, Shady bumabawi pa ng isa. YZK will fall down. Say as well, 2 is low. Spray and pray. Lucas and Doles, super low. Pero yun nga lang po nakita, 2v2. Lamang ang EP in terms of HP. Ooh. Pero that is swing, counter measures lang daw ginagawa nga ni Kimbom. 1v2, Bessie. Winnable pa para sa side ng EP to. Kung mahanap niya ang pwesto nila, Kimbom already spotted out kung saan manggagaling ang last player ng EP dito. Despite the disadvantage pagdating sa HP nila, in the end, they can still outmaneuver the players here of EP. Kung kaya pa nilang gawin to, mapupunta pa tayo sa overtime. 9-7, but the pressure is on. The pressure is on indeed. Ito na. Grabe. Si Louie nagdadabog na. Uy! Ba't si Mira mo na doon ka and that is you already? Hindi ito in-expect ng mga kalaban nila. Say as well. 5v2 mga tol. Rambo and Dola, paano ba gagawin nyo? Kaya pa ba? Pero one tap to the head, pumupuso pa ang ating mga tropa. Comeback is real nga ba? Rambo nasa harapan na ni First at si First pa rin ang makakakuha ng pistol shot na yun. Now it's all up to Dola na makakahanap ng isa para trade mula sa EP para makuha itong series na to into a 2-0. Ladies and gentlemen, tapos na ang ating group stage. Susunod. Oy, sila tropa. Kasi doon sa kanila hindi pa panalo eh. Oo, masaya lang sila. Congratulations to EP for winning this match. At yun na nga.